Basta marunong tayo makinig sa aral ng Diyos. Mapagpalang araw po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating matutunghayan. Tayo po ay magbabasa ng Biblia. Kasi po, mas mabuting nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi diyan po natin masisigurado ng ating mapapakinggan. Yan naman yung tama talaga eh. Wala pong halong pandaraya. Kasi po may mga reliyon, Mga bulaang propeta. ayaw po nilang magbasa ng Biblia. Ayaw ipabasa ang Biblia pala. Ang sinasabi nila, kami lang ang may karapatan magbasa. Wala naman po nakalagay sa Biblia kayo lang ang magbabasa. May mga reliyon pong ganyan. Ang sinasabi nila, sila lang daw po ang may karapatan magbasa ng Biblia. Hindi totoo yun. Maraming minsan nakapakinig sa salita ng Diyos. Kaya po tayo may Biblia, yun ay upang basahin. Ngayon kung sasabihin hindi kayo pwede magbasa at kami lang ang may karapatan, di lahat ng Biblia tapon na po natin. Sila na lang. Pero mali yun. Kasi po nakalagay po sa Biblia, basahin. Basahin. Ikaw, Pedro, dito sa batong ito, itatayo ko Kaya, ang aking iglesia. Mananalangin muna tayo mga kaibigan. Hindi naman iglesia. Hingin natin ang tulong at patnubay ng Diyos upang siyang gumabay sa atin upang hindi tayo mailigaw ni Satanas. Panginoon Diyos, naming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita na nakatala po dito sa Bible. Buksan ang puso at isip ng bawat isa. Kung sakali man po hindi ayon sa iyong ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Ito po ang aming samot sa dalangin, kahilingan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Bible po ipinag-uutos na basahin. Doon pa lang po sa lumang tipan may nakasulat na po doon na dapat babasahin. Paano mo malalaman ang utos ng Diyos kung di ka magbabasa? Kailangan magbasa po tayo. Tignan nyo po yung sulat ni Josue. Ito. Dito po sa libro ng Josue ay ano ba nakalagay? Ito po. Unang Josue 1 chapter 1 verse 8. Huwag mong kakaligtahang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasahad doon. Sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayan, basahin araw-gabi po. Di niya sinabing hindi ka magbabasa. Sabi niya, araw at gabi. Dito naman sa New Testament, tingnan naman natin. Meron ba nakalagay din po na dapat basahin po ang Bible? Meron. Kaya po lagi tayo may dalang Bible para basahin sa harap ng tao. Alam nyo, kung magpapayabangan lang, wala pong katapusan ng kayabangan. Walang katapusan. Dito po sa libro ng Pahayag, chapter 1, verse 3. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Kita nyo?
yung bumabasa ng aklat na ito, edi basahin. Ngayon, ipagbabawal ninyo, huwag niyong basahin yan kasi yan may hiwaga, yan ay mahirap unawain kung ano ng mga rason. Huwag po kayong maniwala doon. Tagalog tayo, Tagalog ang sulat. O halimbawa, Bisaya ka, may Bibliang Bisaya. Kapampangan ka, Ilocano. may Bibliang Kapampangan. O Ilocano ka, may Bibliang Ilocano. Para wag po tayong hindi magbasa. Ayan. So, maliwanag po pinababasa. Ngayon, kung ayaw nyo naman magbasa, hindi wala naman pong problema yun sa akin eh. Kanya-kanya tayo ng buhay. Pero kung naniniwala kayo sa sinasabi ng Biblia, eh di magbasa kayo. Huwag kayong huwag kayong magsipaniwala sa inyong mga leader na sinasabi nila. Anong sabi nila? Huwag kayong magbasa. Huwag naman pong ganon. Magbasa na lang po kayo. Ano po? Kasi kung di kayo magbabasa, yan ang mangyayari. Anong mangyayari? Hindi ka magiging mapalad. Magiging sawing palad ka. Kasi nakalagay mapalad ang bumabasa. Ayaw mo magbasa, di sawing palad ka. Di po ba ganon? Yan. Kaya tayo po ay kailangan magbasa. Kaya tatandaan nyo po, ang Biblia ginagamit para basahin. Ngayon, sa inyong pagbabasa, meron pong mabubuo dito. Halimbawa, sinabi ni Pablo sa chapter 10 ng Roma, sa 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kung nagbabasa ka, may nangangaral. Ayaw mo magbasa, di makinig ka. Makinig ka. Balikan natin yung pahayag 1:3. Meron pa kasing kadugtong yun. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Okay, tuloy na natin. At ang nakikinig, nakikinig sa propesiya nito. Hindi ka lang magbasa, makinig. Tamad ka magbasa, di makinig ka. Yes, amen. Ngayon sa iyong pagkikinig, sabi ni Pablo sa Roma 10:17, doon magsisimula ngayon, doon mabubuo yung pananampalataya mo sa Diyos. Sa iyong pagkikinig. Ngayon, kung marunong ka magbasa, matyaga ka magbasa, di magbasa ka. Pero kung tamad ka magbasa, di makinig ka. Pero kailangan ang pakikinggan mo, isa lang. Balikan natin yung sinabi ni Pablo sa Roma 10:17. Anong sabi ni Pablo? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Anong pakikinggan mo? Aral ni Kristo. Tungkol kay Kristo. Yung iba po, yung simbahan nila, ang pinangangaral nila, yung gusto nila. Hindi si Kristo. Kung anong gusto nila, yun. Mali po yun. Ang nakalagay, makikinig ka, pangangaral about Jesus Christ.
Nung panahon ng Pentecostes, nangaral po sila Pedro sa chapter 5 ng Gawa. Tignan po natin, basahin natin. Kung sino pinangangaral ni Pedro. Yung sarili ba ni Pedro pinangangaral? O kung sino-sino? Tignan natin. Chapter 5 ng Gawa, 42. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Sino pinangangaral nila? Ang Kristo ay si Jesus. Ano pong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Kaya pinapakilala nila Pedro na itong si Jesus na pinako sa krus, namatay sa ibabaw ng krus, inilibing muling nabuhay sa ikatlong araw, at umakyat sa langit after 40 days. Siya pala ang tagapagligtas. Tama si Pedro. Ang pinangangaral niya is about Jesus Christ. Si Apostol Pablo naman. Sinong pinangangaral ni Pablo? Dito sa kanyang epistola, babasahin natin siyempre. Unang Korinto 1:22. Ang mga Hudyo humihingi ng imala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. 23. Ngunit ang ipinangangaral namin, sabi ni Pablo, ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Sino pinangangaral ni Pablo? Si Jesus na ipinako sa krus. Kita nyo po? Yan ang tamang aral na nakasulat sa Biblia. Pero yung nangangaral ka, ibang dinadala mo. Halimbawa, yung mga Muslim, anong pinangangaral nila? Si Muhammad. Paano yan? In fairness sa mga Muslim, kaibigan din ako Muslim . Sino pinangangaral? Si Muhammad. Sino si Muhammad? Propeta. Pero sa Biblia po, ang ipangangaral, isa lang. Si Jesus. Amen. Kaya pag pinangangaral si Jesus, yan ang pakikinggan. Pero kung ano-ano na mga kwento, wag. Minsan ang kinukwento pa nila, pinangangaral, yung founder ng simbahan nila. Yan ang kanilang pinagmamalaki. Hindi po pwede. Di lahat na simbahan, sino pang... Alam niyo po, pagkaganyan, walang katapusan na bakbakan yan. Isa lang ang nakalagay sa Biblia. Si Jesus lang ang bida. Kapag binago mo, ang tawag sa iyo, kontrabida. Alam niyo, sa pelikula, pinapatay ng bida yung kontrabida. Di po ba? Nanonood ba kayo ng mga pelikula ni Fernando Po Jr. nung araw? Lagi siyang bida. Lahat ng kalaban niya, pinapatay niya, binubugbog niya. May siya patay. Ganyan po. Sa Biblia po, ang bida si Jesus. Kaya kailangan siya lang ang imarites mo sa ibang tao. Yung ginawa ni Jesus. Ngayon, pag may karamdaman ka naman, ang sabi naman ni Jesus, kita nyo, ang Panginoong Jesus na naman ang may sabi . Bawa, meron kang problema. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Basahin po natin dito, sa sulat niya.
Ito po sabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 11:27. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubang na nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y mahamo at mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. 30. Sapagkat madalin-dalhin ang aking pamatok at magahan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. At ang kabaniyas ng mabibigat na bagay, hindi po. Ito, maliwanag, sabi niya, magahan ang ibibigay niya. Alam nyo, pag may problema, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Yung iba naman, kaya ayaw nila lumapit kay Jesus. Alam nyo po ba, nung katwiran nila, ay baka masunog ako. Masunog daw sila. Bakit? Kasi makasalanan sila. Kaya nahiya silang lumapit. Hindi po. Lahat naman po tayo nagkasala Walang mayaman, walang mahirap. Walang maputi, walang mahitim. Ano man ang kulay ng balat natin, lahat po tayo nagkasala sa Diyos. So dahil nagkasala tayo, sino lang ang dapat natin lapitan? Si Jesus lamang po, wala nang iba. Tingnan natin. Ang ating Panginoong Yesus lang po ang ating lalapitan. Kaya sabi ni Jesus, ito po, babasahin ko po, sa 1:14-6. Ito po sabi ng ating Panginoong Yesus. Sumagot si Jesus, ako ang dahan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Paano ka makakapunta sa langit? Sa piling ng Diyos Ama? Sabi ni Jesus, I am the way. Ako lang ang dahan papuntang langit. Makasalanan, hindi ka pwedeng pumunta sa langit, makasalanan tayong pare-pareho. Ano ang dapat natin gawin? Isuko ang buhay natin kay Jesus. Kausapin nyo si Jesus sa isang panalangin. Bago ka matulog, kausapin mo. Sabihin mo sa Kanya na Panginoong Yesus, isa po akong taong makasalanan. Patawarin mo po ako. Pumasok ka sa buhay ko, magari ka sa buhay ko. Pagariin mo ang aking buhay. Mahirap po ba yun? Sabi ni Jesus, come to me all of you. Lala sa pinipiling tao. Mayaman, mahirap. Gwapo, hindi gwapo. Maganda, hindi maganda. Maraming pera, walang pera. Lahat welcome. Anong sabi niya? Ali kayo. Ang problema, ayaw silang lumapit sa Kanya. Bakit? Nabubuhay sila sa bisyo Halimbawa, nagdodroga ka. Pag nilapit mo ang buhay mo kay Kristo, titigil ka sa droga. Kung yun ang buhay mo, droga. Droga dito, droga doon. Bisyo dito, bisyo doon. Kaya tayo makasalanan. Kasi po, ang gusto natin, bisyo, bisyo, bisyo. Alak, sigarilyo, lalaki, babae. Nung araw, lalaki lang ang nagiinuman Pero ngayon, pati babae, lasinggero. Lasinggera.
Nung araw, nagmumura lalaki. Ngayon, pati babae nagmumura. Pati bata nagmumura. Oh. Nakakita po ako, magkakaibigan, nagkukwentuhan lang sila. Natutuwa sila, tumatawa sila, nagmumura sila. Putang ina mo pare, ang galing mo. Minura mo, magaling pala yung pa, minura mo naman. Di ba ganyan? Oh. Kaya po tayo makasalanan. Ngayon, gusto nating mawala yan. Andiyan si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, come to me, all of you. Lahat kayo. Lahat kayo, makasalanan kayo. Ali kayo dito. Oh. Wala pong hindi nagkasala. Kaya pag hindi po natin sinuko ang buhay natin kay Jesus, pag namatay tayo, pupunta tayo sa apoy ng impyerno. Impyerno. Kahit ipagdasal ka pa ng yung mahal sa buhay, hindi ka malilipat sa langit. Sapagkat yung nasa impyerno, lifetime na po yun. Kaya dito pa lang sa lupa, pagsisihan mo na ang iyong kasalanan. Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Kung ayaw mong mapunta sa impyerno. Yung iba naman, sabi nila, at saka na lang ako lalapit. Pag malapit akong mamatay, paano kung bangungutin ka ngayong gabi? Alam nyo naman, yung bangungot. Walang pinipili, bata matanda. Pagiga mo, nagilik ka, maya-maya, patay. Paano ka magsisisi ngayon? Paglabas mo ng bahay, nauntog yung ulo mo, nabiyak. O, paano yun? Kakapa-kapa ka, yung nakapa mo pala, kuryente. Nangisay kang ganyan. O, paano ka ngayon? O, di po ba? Iyang kamatayan, wala pang pinipili. Mapaharaw, mapagabi. Pag mamamatay ka, mamamatay ka. Mas maganda mamatay ka na isuko mong buhay mo kay Jesus. Yun po yung mahalaga. Yung buhay natin, isuko natin kay Jesus. Amen. Okay, mga brother, sister, amen po ba? O kung hindi kayo nakikinig, abala-abala si sister sa cellphone. Baka biglang lumiyab yan. Joke lang yun ha. Baka magalit ka. Baka magkatotoo. Mata ko dito, pintay na ko dyan. Okay, hindi na ako magkikipagano dyan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Kami pong mga tao, makasalanan kami. Dapat isuko namin ang aming buhay sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po. Pagpalain mo po ngayon ng aming home Bible study. Nandito po kami sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldanya. Tingnan po natin para makita nyo lang po na talaga meron tayong kasama. Baka akala nyo wala. Dahan-dahan lang para makita natin sila. Ayan. Yan. Yan po kumakaway na yan. Siya po yung dating chairman dito. Barangay 97. At wirang wala ako sinalba rito. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. 20 taon ako sa Yan. servisyo. 20 years po siya nanungkulan. Pero Mahal siya ng kanyang mga constituent dito. na-stroke ako sa Baguio. Yan. Mga takbo. Sige po kayo pong mga nanonood ng video, sana i-like and share ninyo. Kayong mga na-share, i-share nyo po sa iba. Bakit po? Kung ano-ano lang isinishare ninyo, kung minsan naghanap pa kayo ng away. Mapapaaway lang kayo. Mag-share na lang po kayo patungkol sa salita ng Diyos. Amen po ba? Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nagsasabing, God bless us all. Bye-bye. Ngayon, puro nakawan